Hindi masakit para kay Vice President Sara Duterte ang ginawang pag-impeach sa kanya ng House of Representatives noong Miyerkules. Ito ang nalathalang opinyon ng Philippine Star ngayon sa kanilang editorial na may petsang February 9, 2025. Sabi ni Sara nang humarap sa media noong nakaraang Biyernes, mas masakit pa raw ang iniwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Iyon ang unang pagharap niya at sa mga mamamahayag mula ng patalsikin ng mga mambabatas. Lumagda ang 240 na mambabatas para sa impeachment ni Sara at 215 sa mga ito ay nagmula sa Mindanao kung saan ay baluarte ng kanilang pamilya. 4 na impeachment complaint ang isinimiti sa House of Representatives. Ang 3 naunang impeachment complaint ay nasa archive ng Kamara. Nang isumiti ay ika-4 na impeachment complaint kay House Secretary General Reginald Velasco noong Miyerkules. 215 na kongresista ang nakalagda sa napinangunahan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kinabukasan, nadagdagan pa ng 25 ang lumagdaang kongresista kaya naging 240 sa kabuuan. Kabilang sa ground na impeachment ang sabuatan para i-assassinate si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million confidential funds, panunuhol at korupsyon sa Department of Education, extrajudicial killings at betrayal of public trust at large-scale corruption. Sa press briefing, sinabi ni Sara na hindi siya gumawa ng assassination threat sa presidente. Sila lang daw ang nagsabi ng ganoon. Ganon man, nakahanda raw ang kanyang legal team para sa kanyang depensa. Noong Nobyembre pa raw ng nakaraang taon sila naghahanda. Isa rin sa lumutang na magiging abogado ni Sara ay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa ay na-impeach ng Kamara ang Vice President. Hindi na bago ang impeachment sa pandinig ng mga Pilipino sapagkat may pinuno na rin ang bansa na na-impeach gaya ni dating Pangulong Joseph Estrada. Na-impeach din si Supreme Court Chief Justice Renato Corona at maraming iba pa. Maraming humikayat sa Senado na aksyonan na agad ang impeachment complaint kay Sara. Pero dahil break ng Senado, maaring sa June 2, 2025 na ito matatalakay. Sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nila ito mamadaliin. Gusto nilang mabusisi ng maayos ang mga sinampang reklamo sa Vice President. Ebidensya ang pagbabatayan ng Senado sa mga sinampang reklamo. Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Sana maging makatwiran ang mga senador na tatayong huwes. Hindi sana mahaluan ng political biases. Nararapat manaig ang katotohanan.